Tatlong batang magkakamukhang triplets ang biglang nawala ng walang bakas sa isang maliit na bayan sa Texas noong 1981. Nawala sila habang naglalaro sa labas ng kanilang bahay. Pero makalipas ang 30 taon, may napansin ang kanilang ina sa isang lumang litrato. Isang mahalagang detalye na mabubunyag ng totoong nangyari sa kanila. Mainit ang araw ng hapon sa isang tahimik na subdivision sa gilid ng bayan ng Texas, malapit sa hangganan ng Mexico. Inayos ni Evie Marlo ang kanyang sombrero habang nakatayo siya sa likod bahay ng pamilya Rodriguez. Pinapanood niya ang mga batang naglalaro at mga matatanda na nagkwekwentuhan sa kaarawan ni Tommy Rodriguez. Sa edad na 60, dala pa rin ni Evie ang kanyang ganda at tikas kahit pa may mga guhit na ang panahon ng paligid ng kanyang mga mata. Mga matang ilang dekada nang naghahanap, palaging nagmamasid sa mga tao sa karamihan. Ang kanyang asawa na si Walter, mas matanda ng 2 taon, ay nakipag-usap sa mga lalaki sa tabi ng grill. Kakadating lang nila 1 oras ang makalipas para makisama sa selebrasyon, gaya ng nakasanayan ng buong komunidad. Kumanta na sila ng birthday song, pinatay ang kandila at naipamahagi na ang cake. Ngayon malayang naglalaro ang mga bata, habang abala naman ang mga matatanda sa pagkwekwentuhan. Habang kalahating nakikinig si Evie sa kapitbahay niyang si Martha tungkol sa hardin nito, may napansin siyang galaw mula sa pintuan ng patio. Isang lalaking hindi niya kilala ang pumasok sa bakuran. Hawak ang kamay ng isang batang lalaki na 8 taong gulang. "Pasensya na po, nahuli kami," sabi ng lalaki. "May nangyari kasi sa bahay." Agad namang kumawala ang bata mula sa kanyang kamay at tumakbo papunta sa mga batang naglalaro. Habang dumadaan ang bata, natigilan si Evie. Ang suot nitong berdeng checkered na overalls na may dilaw na strap at pang-itaas na long sleeve. Ang kanyang maitim na kulot na buhok ay tumatalbog habang siya ay tumatakbo. Para kay Evie, parang may tumama sa kanyang dibdib. Hindi siya nagpaalam sa kausap at mabilis siyang tumawid sa bakuran. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hinawakan niyang balikat ng bata at hinarap ito. "Saan mo nakuha ang damit na yan?" Halos pabulong na kanyang tanong. Napahawak din siya sa kulot na buhok ng bata. Nanlaki ang mga mata ng bata at mabilis nang kumawala. Tumakbo ito pabalik sa kanyang ama. "Daddy! Daddy!" Sigaw ng bata. Nanginginig ang boses sa takot. Agad lumapit ang lalaki, hawak ang balikat ng anak bilang proteksyon. "Okay ka lang ba?" tanong niya kay Evie. Hindi galit ang tono kundi nagtataka. Pero halata sa kilos niya na siya'y nag-aalala. "She touched me," iyak ng bata. "She scared me." Medyo tumigas ang mukha ng lalaki. "Ano bang nangyayari? Bakit mo hinawakan ang anak ko?" Napabuka ang bibig ni Evie pero walang lumalabas na salita. Itinuro lang niya ang damit ng bata. "Ang damit na yan, saan niyo nakuha?" "Excuse me?" Sagot ng lalaki, humarang sa pagitan nila. "Ano bang problema niyo?" Dumating agad si Walter sa tabi ng kanyang asawa. Kasunod ang ilang kapitbahay na nakapansin sa gulo. Niyakap niya si Evie sa balikat. "Pasensya na," sabi ni Walter. "Hindi naman sinasadya ng asawa ko." Tiningnan niya ang bata at naramdaman ni Evie ang paninigas ng katawan ng kanyang asawa. "Ang suot ng anak mo, kapareho ng suot ng mga anak namin noon," mahinang sabi ni Walter. "Triplets sila. Nawala sila 30 taon nang nakakalipas. Nakaberdeng checkered na overall sila, dilawang strap at long sleeves. Kaya siguro nabigla ang asawa ko." Nagbulungan naman ang mga kapitbahay. Lumapit si Mrs. Rodriguez at tumango. "Totoo yan. Ang mga anak ng mag-asawang Marlo ay bigla na lang nawala noong 1981. Malaking trahedya. Lahat kami naghanap ng ilang linggo." Lumambot agad ang ekspresyon ng lalaki. "Pasensya na po. Hindi ko alam." Tiningnan niya ang damit ng anak. "Binili ko lang ito ilang buwan nang nakakalipas sa department store. Hindi ko na matandaan kung kailan ang eksakto." Nanlumo si Evie. "Pakiusap, pwede ko bang makita ng mas malapitan? Gusto ko lang malaman kung pareho ang tatak." Hinawakan siya ni Walter. "Evie, honey, hindi siya sina Lucas, Noah o Gabriel. Huwag na nating guluhin pa ang bata." Humarap siya sa lalaki. "Patawarin niyo ang asawa ko.
Mahirap para sa amin ang nangyari. Hinawakan ni Mrs. Rodriguez ang braso ni Evie. Evie, ang putla mo. Siguro dapat umuwi ka na muna at magpahinga. Tumango si Walter at nagpasalamat. Oo, tama ka. Salamat sa pag-unawa. Humingi rin siya ng paumanhin sa lalaki. Pasensya na sa abala. Sana nagkita tayo sa mas maayos na pagkakataon. Wala po yun. Sagot ng lalaki ng taus-puso. Pasensya na kung natakot ang asawa nyo. Bago lang kami dito at naisip naming sumali sa handaan para makilala ang kapitbahay. Hinawakan ni Walter ang asawa at inalalayan siyang umuwi. Pagdating sa bahay, pinaupo niya ito sa sofa at nagtimpla ng tsaa. Napuno naman ng luha ang mga mata ni Evie. Hindi ko naman gustong takutin ang batang yun. Humikbi siya. Pero nung nakita ko yung damit, tumango naman si Walter. Naupo sa tabi niya. Alam ko nagkaka-anxiety attack ka. Ayos lang. Hindi ko sila kayang kalimutan, Walter. Tuloy ni Evie habang umaagos ang luha. Kahit lumipas na ang 30 taon. Hinawakan ni Walter ang kamay niya. Kung nabubuhay sila matanda na rin sila ngayon. 3 binatang lalaki. Alam ko, bulong ni Evie. Nakakahiya talaga. Lagi kong binabanggit ang nakaraan at napapahiya ko ang lahat. Hindi natin kailangang kalimutan ang ating mga anak. Matatag na sabi ni Walter. Kahit ako man ay natulala rin nang makita ko ang damit ng batang yon. Halos pareho. Berdeng checkered na overalls, dilaw ang mga strap at long sleeves. Tumayo ng mas tuwid si Evie. Gusto kong makitang muli ang mga litrato nila. Yung mga suot nila ng ganoong damit. Hindi naman nag-atubili si Walter. Nasa kahon sa attic. Hindi nila binuksan ng mahigit na 20 taon. Pakiusap, sabi ni Evie. Kung makakatulong para kumalma ko. Huminga ng malalim si Walter at kumindat. Kukunin ko para sa'yo. Umakyat siya sa taas at narinig ni Evie ang mga yabag ng kanyang pag-ingkas sa hagdan papunta sa attic. Makalipas ang ilang minuto ay bumaba siya na may bit-bit na maalikabok na karton. Inilagay niya ito sa mesa at pinunasan ang alikabok gamit ang tuwalya. Magkasama nilang binuksan ang takip. Lumabas ang maingat na iningatang gamit ng kanilang nawawalang triplets. Dahan-dahan nilang inalis ang mga bagay. Hinalugog na parang gawa sa salamin ang bawat isa. Maliliit na laruan, guwantes sa baseball, 3 magkakaparehong stuffed bear, mga takdang aralin na may gold stars. Bawat isa ay tila na iwang sandali mula sa pinaikling pagkabata ng kanilang mga anak. Nasa ilalim dapat ang photo album, sabi ni Walter na may luha sa boses. Nang tanggalin na nila ang huling patong ng mga alaala, lumitaw ang leather-bound na album. Dahan-dahan itong inangat ni Walter at inilagay sa kanyang kandungan. Makinis ang pabalat dahil sa paghawak sa loob ng maraming taon. Kahit hindi ito natapik ng dekada. Umalis silang magkatabi sa sofa habang binubuksan ni Walter ang album. Sa unang pahina makikitang 3 bagong silang sa ospital. Pagkatapos 3 toddlers na nagsisimulang lumakad. Mga birthday party kung saan sabay-sabay pinapawi ang mga kandila. Sobrang magkasabay sila noon, bulong ni Evie habang dinudugtong-dugtong ang daliri sa larawan ng mga batang nagtatayo sa sandcastle sa tabing dagat. Dahan-dahang binubuklat ni Walter ang mga pahina at humihinto sila sa bawat larawan. Pinapaalala ang mga kwento sa likod ng mga ito. Hanggang sa napunta sila sa larawan na hinahanap nila. Ang triplets na nakatayo sa harap ng kanilang bahay, nakaberdeng checkered na overalls na may dilaw na strap at long sleeve na damit. Nakangiti sila ng malaki, magkakadikit ang mga braso sa balikat ng isa't isa. Kinuha ito noong umaga ng araw na nawala sila, eksaktong 1 oras bago mawala. Mahinang sabi ni Walter. Tumango si Evie at sumilip ng mas malapit para tingnan ang overalls. Tingnan mo, sabi ni Walter, ang damit ng batang iyon sa party. Magkakatulad pero may pagkakaiba. Iba ang shade ng berde. Mas vintage ang sa atin, habang mukhang mas moderno naman ang sa kanya at mas payat ang checkered na linya. Iba rin ang mga strap. Parehong idea pero hindi talaga parehong kasuotan. Napuna ni Walter. Hinaplos ni Evie ang mga mata at huminga ng malalim.
Nakakahiya ang reaksyon ko sa batang iyon at sa ama niya. Ano nga ba ang pangalan nila? Sabi nila, Malvin ang bata at Rowan ang ama. Sagot ni Walter. Medyo bago sila rito sa kapitbahayan. Kumbaga, 3 buwan na siguro silang lumipat. Dapat mag-sorry ako sa kanila mamaya. Dagdag naman ni Evie. Siguro natakot ko lang yung bata. Sagot ni Evie. Pinagpatuloy nilang tingnan ang larawan at ginugunita ang huling araw. Ngumiti si Walter habang ikinukwento ni Evie na pilit namang isinuot ni Gabriel ang overalls ng nakatalikod hanggang sa napamayani siya. At si Noah naman ay may mantsa ng damo sa tuhod bago pa man mag-almusal. Habang ibinubuhos ni Walter ang isa pang tasa ng tsaa, biglang tinusok siya ni Evie sa braso na muntik pang tumalsik ang iniinom niya. Walter, tingnan mo ang background. May pagka-urgent ang tinig niya. Hindi ba yun yung Cadillac na kinahuhumalingan ni Lucas? Ibinaba ni Walter ang takore at muling sinilip ang larawan. Sa likuran, bahagyang makikita sa gilid ng kuha ang kaharapang bahagi ng isang reddish-brown na Cadillac na nakaparada sa kabilang kalsada. Tama ka. Dahan-dahan niyang sabi habang bumabalik ang mga alaala. Obsessed si Lucas sa mga kotse, lalo na yan. Lagi silang nakikiusap na tingnan yan kahit sandali. Yun ba yung Cadillac ni Mr. Howard Fielding? Sabi ni Evie na lalong tumitindig ang boses. Ang teacher nila hindi ba madalang niya na i-drive yan? Sinabi niya noon na pinakamahalaga niyang pag-aari yan. Lahat ng nasa paaralan alam ang tungkol sa kotse na yan. Ang higpit ng mga kapitbahay natin noon, bulong ni Evie. Kilalang kilala at mabait si Mr. Howard. Gustong-gusto siya ng mga bata. Pinaliktad niya ang litrato para hanapin ang anumang tala. Tiningnan muli at pinagmasdan ng mabuti. Sigurado ka bang kinunan ng larawang ito noong araw na nawala sila? Oo, bakit? Kasi umalis na raw si Mr. Howard papunta sa ibang bayan noon. Bungat ni Evie, na kumunot naman ang noo. Naaalala mo nung nalungkot ang mga magulang nang lumipat siya ng paaralan? Gustong-gusto siya ng mga bata kaya binigyan namin siya ng paalam sa paaralan nung isang araw bago siya umalis. Napakamot naman si Walter. Sigurado ako na kinunan nito nung umaga ng pagkawala nila. Na-absent sila nung hapon. Pero kakaiba, pangungulit ni Evie. Dapat kasi si Mr. Howard ay... Lumipat si Mr. Howard palabas ng bayan 1 linggo bago mawala ang mga bata. Kaya paanong nakita ang Cadillac sa litrato? Ibinaba ni Walter ang album at naghalungkat ulit sa kahon. Sa wakas ay nakita na niya ang kanyang hinahanap. Ang orihinal na sobre ng Kodak na may negatibo ng larawan. Malinaw na nakatatak ang petsa ng pagdevelop sa labas. Tingnan mo, sabi niya kay Evie. Ipinakita ang petsa. Kumpirmado na na-develop ito 2 araw matapos silang mawala. Ibig sabihin, kuha ito nung umagang iyon. Naramdaman ni Evie ang lamig ng braso niya kahit mainit ang hangin sa silid. Kung talagang sasakyan ng Mr. Howard yun, baka may nakita siyang kahinahinala noon. Dapat tinanong siya ng pulis. Pero hindi nila nabanggit na kinausap nila ang guro. Ibig sabihin, wala na nga siya bago pa nawala ang mga bata. Hinawakan ni Walter ang balikat ni Evie. Evie, baka nagkataon lang. Pwedeng hindi rin Cadillac ni Mr. Howard yun. Pwede rin sa iba. Pero walang iba sa kapitbahay na may Cadillac. Tugon ni Evie. Kilala natin ang lahat ng tao dito. Baka bisita lang ng isa sa mga kapitbahay. Sagot ni Walter. Huwag mo nang masyadong isipin. Sinuri na ng pulis ang lahat ng litrato natin. Pati ito. Kung sa kanya nga iyon, sigurado nakita nila ang plaka at sinabi sa atin. Huminga ng malalim si Evie at tinanggap ang tsaa mula kay Walter. Medyo kumalma siya. Tama ka. Baka wala lang ito. Ngumiti si Walter at isinara ang album. Ngunit kinuha ni Evie ang litrato at itinabi. Magkasama nilang binalik ang mga alaala sa kahon. Pagkatapos, tiningnan ni Walter ang orasan at nagulat. Diyos ko, nakalimutan kong oras. May check-up ako. 11:50 a.m. at 11:30 na. Sabado ngayon at hanggang 1 p.m. lang bukas ang klinika. Naalala ko dapat ipaalala sa iyo. Sagot ni Evie. Ayaw ni Dr. Matthews ang mga late na pasyente. Agad siyang tumulong ihanda ang mga kailangan ni Walter.
health card, listahan ng gamot at journal ng blood pressure niya. Makalipas ang 5 minuto, handa na si Walter. "Sigurado ka bang kaya mong mag-isa dito?" Tanong niya bago lumabas. "Ayos lang ako," sagot ni Evie. "Magluluto ako ng tanghalian, magpapahinga, tapos ihahanda ko ang hapunan pagbalik mo. Huwag kang mag-alala." Hinalikan siya ni Walter sa pisngi at umalis. Pag-alis nito, kinuha ni Evie ang cellphone sa kwarto. May text mula kay Luis Mitchell, dating kaibigan at empleyado sa school board. "Annual retiree reunion next month. Sana makapunta kayo ni Walter. Miss na namin kayo." Napaupo si Evie at tumitig sa mensahe. Kilala ni Luis si Mr. Howard noon. Baka may alam siya kahit ayaw niyang magduda kay Mr. Howard. Mabait at magaling itong guro. Hindi niya maalis sa isip ang nakita niyang Cadillac. Kaya tinawagan niya agad si Luis. "Evie, ang ganda ng sorpresa mo," sagot ni Luis. "Nakita mo ba ang text ko tungkol sa reunion?" "Oo, susubukan naming makapunta ni Walter," sagot ni Evie. "Kumusta ka na? Ang tagal na nating di nagkakausap." Nagkumustahan muna sila hanggang sa tinanong ni Evie. Luis, naaalala mo ba si Mr. Howard Fielding? Yung nagturo sa Oak Ridge Elementary noong early 80s? Howard? Oo naman, magaling na guro. Mahal siya ng mga bata at magulang. Alam mo ba kung nasan siya ngayon? Tanong ni Evie. "Alam ko lumipat siya pero hindi ko na matandaan kung saan. Pero Evie, baka nagkakamali ka. Hindi na siya nagpatuloy magturo sa public school. Wala siyang nilipat na papeles." Nagulat si Evie. "Ha? Pero nag-farewell party pa kami. Sabi niya lilipat siya ng ibang paaralan." "Baka nagbibiro lang siya noon," sabi ni Luis. "Ang alam ko lumipat siya sa Texas. Pero bihira lang niyang gamitin yon. Mas gusto niyang gamitin ang isa pa niyang kotse sa araw-araw. Ang Cadillac ay parang kayamanan niya. Pinapakita lang pero hindi masyadong dinadala sa kalsada." "Naalala mo ba kung kailan eksaktong umalis si Howard sa bayan?" Tanong ni Evie. Mabilis ang tibok ng kanyang dibdib. "Matagal na yun, Evie," buntong hininga ni Luis. "Hindi ko na rin matandaan ang eksakto." Pagkatapos ng tawag, agad nang pumunta si Evie sa maliit na opisina sa bahay nila at naghanap ng computer ng Howard's Haven for Hope. Lumabas ang isang simpleng website na may kaunting impormasyon. Sa homepage, may litrato ng mga batang lalaki na nakangiti habang nagtatrabaho sa bukid. Karamihan ay mukhang Spanish o Mexican, maitim ang buhok at kayumanggi ang balat. Pinagmasdan niya ang mga larawan pero wala namang kahina-hinala. Sa katunayan, maganda pa nga ang pinapakita. Isang masigla at mabuting kapaligiran. Nakita ni Evie na gumagawa si Howard ng mabuting gawain para sa mga batang immigrant. May profile si Howard doon, maikling talambuhay bilang dating guro at ang hilig niyang tumulong sa mga bata. Nakasaad din ang misyon ng bukid, edukasyon, suporta at pagbibigay ng landas tungo sa tagumpay ng kabataan. Nakita ni Evie ang address at email ng farm. Pero walang nakalagay na telepono. Nakatitig siya sa screen. Nag-iisip kung ano ang susunod na gagawin. Naisip niyang puntahan si Howard para makita ang farm at ipakita ang letrato. Tanungin kung sa kanya nga ba ang Cadillac. Nang tumingin siya sa orasan, 11:45 AM pa lang. Kaya kung aalis agad siya, aabutin niya ang farm nang maaga pa. Tinawagan niya si Walter sa klinika. "Walter, kumusta ang check-up mo?" "Nasa waiting room pa ako," sagot nito. "Bakit?" "May nalaman ako tungkol kay Howard," paliwanag ni Evie. "Gusto kong pumunta doon ngayon. Sasama ka ba?" Tahimik muna si Walter bago sumagot. "Hindi ko alam, Evie. Parang sobra kang naaapektuhan nitong tungkol sa Cadillac." "Ayos lang ako," sagot ni Evie. "Ayokong isipin na masama si Mr. Howard. Mabait siya noon at maganda naman ang farm niya. Gusto ko lang makamusta siya." "Sige," sagot ni Walter. "Pero dapat tawagan muna natin siya. Wala akong nakitang phone number eh. Email lang. Pero baka hindi nila agad mabasa bago tayo dumating." Nagkasundo silang magkita sa klinika. Pagkatapos ng appointment ni Walter, papunta roon si Evie sakay ng bus. Umalis si Evie ng bahay, dala ang bag at mabilis nang naglakad papunta sa bus stop. 3 kanto ang layo.
Mainit na ang panahon kaya nakahinga siya nang dumating na agad ang bus. Habang nasa biyahe, hindi mapakali ang isip niya tungkol kay Howard at sa Cadillac. Pagbaba niya ng bus, may babaeng nakasombrero ng dayami at dilaw na t-shirt na nag-abot ng makulay na flyer. County Agricultural Fair this week. Masiglang sabi ng babae bago lumipat sa ibang pasahero. Sinilip ni Eve ang flyer. Nakalagay doon na may agricultural fair buong linggo. May iba't ibang aktibidad at ngayong araw ay may espesyal na auction malapit sa farm ni Howard. Interesante, bulong niya. Isinilid niya ito sa bag habang papasok sa klinika. Nakita niya si Walter sa cashier, kakabayad lang ng appointment. Ngumiti ito nang makita siya. Saktong dating mo. Mababa na ang blood pressure ko, sabi ni Dr. Matthews. Magandang balita yan, tugon ni Evie. Handa ka na ba sa adventure natin? Umalis sila gamit ang sedan ni Walter. Sinusunod ang GPS papunta sa Howard's Haven for Hope. Habang umaalis sa lungsod, unti-unting nagiging bukuri ng paligid. May sagot ba sa email mo? Tanong ni Walter. Wala pa, sagot ni Evie. Ipinakita niya ang flyer. Pero tingnan mo ito, may auction malapit sa farm niya ngayon. Baka nandun siya, sabi ni Walter. Posible, sagot ni Evie. Pero puntahan muna natin ang farm. Matapos ang mahigit isang oras, lumiko sila sa mahabang daang graba na may karatulang kahoy. Howard's Haven for Hope. Kita ang malaking bahay ng mga kamalig at tila dormitoryo. Tahimik ang paligid. Habang bumababa sila ng kotse, may lumabas na binatang Hispanic mula sa isang kamalig. Mukhang nasa early 20s. Hello, bati ni Walter at kumaway ito. Ngumiti ang binata at lumapit. Hello po, may maitutulong po ba ako? Hinahanap namin si Howard Fielding, sabi ni Evie. Nandito ba siya sa farm? Tanong ni Evie. Opo, ito ang lugar ni Mr. Fielding, sagot ng bata. May appointment po ba kayo sa kanya? Umiling si Walter. Hindi naman, mga lumang kaibigan kami. Guru siya noon ng mga anak namin. Nag-email kami sa address na nasa website. Ngumiti ang binata. Luma na po yung email. Nagpalit na po kami nitong nakaraang buwan pero hindi pa na-update ang website. Pasensya na po. Wala si Mr. Fielding ngayon. Nasa agricultural event siya kasama ang karamihan sa staff at mga bata. May auction kasi ngayon at may booth din kami para ipromote ang programa ng charity. Narinig na namin ang tungkol doon, sabi ni Evie. Napilit itinatago ang pagkadismaya. Bumaling siya pabalik sa kotse. Sandali, pigil ni Walter. Hinawakan ang braso niya at tumingin sa binata. Pwede ba kaming tumingin-tingin dito sa farm habang nandito na rin kami? Gusto naming makita ang itinayo ni Howard. Nagdadalawang isip ang binata. Teka po, tatanungin ko muna ang supervisor. Lumayo siya, tumawag saglit sa cellphone at pagbalik ay nakangiti. Okay lang po, ako na po ang magtutour sa inyo. Sa loob ng 30 minuto, nilibot sila sa farm. Ipinakita ang mga kamalig ng mga hayop, kwadra ng mga kabayo at mga taniman. Ipinaliwanag din niya kung paanong tinulungan ng programa ang mga batang immigrant na matutong magsaka habang may kasamang edukasyon at suporta. Isa ito sa mga espesyal naming barn, sabi ng binata. Tinuturo ang makulay na gusali na puno ng pinta ng mga bata. Para talaga ito sa maliliit na bata, para maglaro, madumihan at mag-explore. Si Mr. Fielding mismong nag-isip nito para masaya nilang matutunan ang buhay sa bukid. Sa loob ay nakita nila ang isang lalaking nag-aayos ng mga gamit sa mababang mesa. Tansya ni Evie, nasa late 30s o early 40s ito. Makapal at kulot ang itim na buhok. Maputi ang balat at nang umiti siya, napansin ni Evie ang sobrang lapad at maliwanag niyang ngiti. Ferdinand, mga kaibigan sila ni Mr. Fielding, sabi ng kanilang guide. Dumaan sila para makita siya. Lumapit ang lalaki at iniabot ang kamay. Ako si Ferdinand, Activities Coordinator. Ikinagagalak kong makilala kayo. Walter at Evie. Pakilala ni Walter habang nakikipagkamay. Ipinakita ni Ferdinand ang mga gamit na inaayos niya. Nagpe-prepare ako ng demo activities para sa mga investor at bisita ngayong linggo para makita nila kung paano namin tinuturuan ang mga bata dito. Naglalakad siya sa mga mesa.
Sanay na sanay sa pagpapaliwanag. Matagal na ako dito. 6 na taon lang ako nang sagipin ako ni Mr. Howard. Wala na akong ibang mapupuntahan noon. Guro siya dati, sabi ni Evie na habang pinagmamasdan si Ferdinand. Mga anak namin ang naging estudyante niya. Marunong talaga siya sa mga bata. Tama ka po roon, tugon ni Ferdinand. Mabuti siyang tao. Habang nakatingin si Evie sa mga dingding, napansin niya ang isang artwork. Isang pulang Cadillac na ginawang collage gamit ang bigas. Napakadetalyado nito. Yung Cadillac, bulong niya, tinuturo ang drawing. Iyan ang paborito ni Mr. Howard noon. Tumango si Ferdinand. Oo, nandito rin yan. Inilabas pa nga yan kaninang umaga. Pero ako ang gumawa niyan, dagdag niya habang nakangiti. Sample ko para ipakita sa mga bata, kaya mas malinis ang gawa kumpara sa kanila. May kakaibang kilabot na naramdaman si Evie. Tinitigan niya si Ferdinand. Ang kulot nitong buhok, ang lapad ng ngiti, ang paraan ng paggamit ng kamay habang nagsasalita. Parang may pamilyar, nakakatakot na pamilyar. Napansin ni Ferdinand ang titig niya at bahagyang nailang. Okay lang po ba kayo, ma'am? Agad siyang siniko ni Walter sa likod bilang babala. Oo, pasensya na. Mabilis na sagot ni Evie. Naaalala ko lang ang mga anak ko nung bata pa sila. Katulad ng mga gawaing ito. Nagalinlangan siya bago nagtanong. May mga kapatid ka ba? Evie, bulong ni Walter. Parang pinapahinto siya. Napatawa naman si Ferdinand ng alanganin. Oo, meron. Nasa event siya ngayon kasama si Mr. Howard. Tumingin siya sa relo. Dapat puntahan na ninyo. May performance sa mga bata at auction doon. Nagpasalamat sila kay Ferdinand at ibinalik sila sa kanilang guide pabalik sa labasan ng farm. Habang naglalakad, lumingon muli si Evie, puno ng tanong at kaba. Pagdating sa kotse, nanginginig ang kamay niya habang isinasara ang seatbelt. Iniisip niya ang lalaking si Ferdinand, ang batang sinagip daw ni Howard sa edad na 6. 20 minuto lang ang layo sa auction site, sabi ni Walter habang binubuksan ang GPS. Pupunta ba tayo? Siyempre, sagot ni Evie. Nanginginig ang tinig sa pananabik. Kailangan kong makausap si Mr. Howard. Habang umaandar sila sa maalikabok na kalsada, tumingin si Walter kay Evie. Evie, bakit ka nagtatanong ng personal tungkol kay Ferdinand? Kung may mga kapatid ba? Tanong ni Walter habang nagmamaneho. Nakatitig si Evie sa bintana, pinapanood ang malalawak na bukirin. Ewan ko, Walter. Nang makita ko yung guhit ng Cadillac na ginawa niya, tapos yung buhok niya at ngiti niya, parang nakita ko si Lucas. Umiling si Walter. Evie, hindi mo pa pwedeng isipin na ganun. Magkaiba sila. Hindi porket pareho ang buhok, kulot at ngiti ay... Alam ko, putol ni Evie. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Parang may kakaibang pakiramdam lang akong nakita ko siya dati. Hinawakan ni Walter ang kamay ni Evie para pakalmahin siya, pero wala nang sinabi. Tahimik silang pareho habang nagmamaneho. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa county fairgrounds kung saan ginaganap ang agricultural event. May mga makukulay na tolda at mga stall na nakapalibot sa malaking field. At sa gitna naman ay may mga display ng traktora at iba pang gamit sa bukid. Puno ito ng mga magsasaka, pastol at pamilya. Wala nang auction ngayon, sabi ni Walter matapos tignan ang schedule. Tapos na pala kanina. Naglakad sila sa paligid, tumingin-tingin sa mga hayop at bagong imbensyon sa pagsasaka. Pagkaraan ng 10 minuto, nakita nila ang isang puting tolda na may nakasulat, Howard's Haven Hope. Habang papalapit sila, biglang kumakabog ang dibdib ni Evie. Naroon si Howard Fielding, nakikipag-usap sa 2 mukhang donor. Kahit lumipas na ang 3 dekada, agad niya itong nakilala. Puti na ang buhok, marami ng guhit sa mukha, pero pareho pa rin ang kilos at galaw ng kamay habang nagsasalita. Naghintay sila hanggang umalis ang mag-asawa, saka sila lumapit. Mr. Fielding, tawag ni Walter. Howard Fielding, lumingon ang matanda. May mag-alang pero blankong ekspresyon. Oo, ako nga. Ano pong maitutulong ko? Siguro hindi mo na kami natatandaan, sabi ni Evie. Ako si Evie Marlo at itong asawa kong si Walter.
Ang mga anak namin noon, sila Lucas, Noah at Gabriel, mga estudyante mo sa Oak Ridge Elementary. Kumunot ang noo ni Howard. Pilit inaalala ang mga mukha nila. Pasensya na, mahaba na ang panahon at matanda na rin ako. Magsi-70 na. Mahina na ang alaala ko. Tinapik pa niya ang sentido niya at ngumiti. Lumapit si Evie. Ako ang nag-organisa ng despedida mo kasama ang ibang mga nanay bago ka umalis sa eskwelahan. Kung may babaeng laging may 3 magkakamukhang bata na parang sisiw na sumusunod, ako yon, si Evelyn Marlo. Unti-unting kumislap ang pagkilala sa mga mata ni Howard. Oo nga, ang pamilya Marlo. Sina Lucas, Noah at Gabriel. Magagaling na bata. Silang 3. Ngumiti siya, pero bahagyang nanlumo ang itsura. Natutuwa akong makita kayong muli matapos ang maraming taon. Nagulat kami nang malaman ang tungkol sa farm mo, sabi ni Walter. Napakalaki na nang naitayo mo. Salamat, sagot naman ni Howard. Ito ang naging buhay ko nitong mga dekada. Napunta ang usapan sa triplets. Biglang naging malungkot ang mukha ni Howard. Narinig kong nangyari. Nakakalungkot. Isa yung malaking trahedya. Nalulungkot ako na mabalitaan ko. Akala ko'y lumipat ka na noon sa ibang bayan para magturo, sabi ni Evie sa maingat na tono. Umiling si Howard. Hindi, nandito pa rin ako sa Texas. Umalis lang ako para kumuha ng sertipikasyon at maghanda sa pagbuo nitong farm. Pangarap ko talaga ito. Bahagyang yumuko si Evie. Mr. Howard, naaalala mo ba kung anong petsa ka umalis sa bayan? Bago pagkatapos na wala ang mga anak ko? Bago, mabilis na sagot ni Howard. Bago pa yon. Kasi kung hindi, tiyak na tinanong ako ng mga pulis. Bakit mo na itanong? Imbis na sumagot, inilabas ni Abe mula sa kanyang bag ang isang lumang litrato. Kanina ko lang ito tiningnan. Kinuhanan to mismo noong araw na nawala ang mga bata. Mga 1 oras bago sila nawala. Tinuro niya ang gilid ng litrato. Napansin ko yung Cadillac sa likod. Lumapit si Walter. Sa'yo ba yon, Mr. Felding? Naalala mo bang nagmaneho ka sa aming lugar o nagpark malapit sa bahay namin nung araw na yon? Nag-ibang ekspresyon ni Howard na wala ang magiliw ng ngiti. Napalitan ng seryosong mukha. Tahimik niyang tinitigan ang litrato ng matagal. Hindi ko na maalala ang eksaktong petsa kung kailan ako umalis. Mahina niyang sabi. At siyak na hindi ko maalala ang pagdaan sa iyong bahay o makita ang mga bata. Malamang sa iba yan. Ibinalik na niya ang litrato kay Evie. Tumango naman si Walter. Nilagay ang kamay sa balikat ng asawa. At least may sagot na tayo. Tumango rin si Evie pero napansin niyang biglang nagbago ang kilos ni Walter. Naging tensyonado, paulit-ulit na naglilinis ng lalamunan at nag-a-adjust ng tindig. Tinitigan sila ni Howard na parang may tinatago. Sa tingin niyo ba may kinalaman yung Cadillac sa pagkawala ng mga anak niyo? Hindi kami sigurado. Sagot ni Walter. Hindi naman nabanggit ng mga pulis noong 1981. Ngayon lang namin nakita ang litrato. Tiningnan ni Howard ang relo niya. Malapit nang mag 3:30. Kailangang tapusin na namin ito. Bumaling siya sa 2 lalaking kasama sa tolda. Mag-empake na tayo. Matatapos na ang event ng 4. Bumalik siya kina Evie at Walter. Mabuti siguro kung sasamantalahin niyo ang oras para makapasyal pa. Sa loob ng 5 minuto, may magtatanghal na mga bata sa maliit na entablado roon. Itinuro niya ang dulo ng fairgrounds. Maganda yun, siguradong magugustuhan niyo. Salamat, sabi ni Walter. Magandang makita kang muli, Howard. Habang lumalayo sila mula sa tolda, bagyang nahuli ng lakad si Evie. At doon niya narinig ang boses ni Howard. Mahina, mabilis at puno ng pagmamadali. Nagsasalita si Howard sa telepono. Umalis agad pagkatapos ang pagtatanghal. Dalhin si Diego dito. Ngayon na, oo. Nanigas si Evie. Dahan-dahang lumingon pero abala si Howard sa pagbibigay ng utos sa mga tauhan. Walang pakialam sa kanila. Mabilis siyang humabol kay Walter. Kumakabog ang dibdib sa kaba at mga tanong. Dumiretso sila sa maliliit na entablado kung saan nagtitipon ng mga bata para sa pagtatanghal. Karamihan ay mga batang Meksikano. Nasa edad 6 hanggang 9 at may iilan pang mas bata. Pumila ang mga bata sa simpleng kahoy na stage at nagsimulang umawit ng masayang kantang pambata sa wikang Espanyol.
Habang nagtatanghal ang mga bata, hindi makapag-focus si Evie. Abala ang mga mata niya at sinusuri ang mga tao sa paligid, lalo na ang mga staff. Maya-maya may gumalaw sa gilid ng entablado. Isang lalaki, lumabas mula sa likod at mabilis nang naglakad patungo sa vendor area. Mabilis ang kanyang hakbang, parang nagmamadali. Mula sa malayo, agad napansin ni Evie ang makapal at kulot nitong buhok. "Walter," mahina niyang bulong habang hinihila ang manggas ng asawa. "Tingnan mo yung lalaki, yung naglalakad ng mabilis. Kita mo yung buhok niya? Hindi ba't kamukha siya ni Ferdinand?" Sinundan ni Walter ang tingin ng asawa. Pinikit ang mata saka tumango ng dahan-dahan. "Oo, kamukhang kamukha. Sa palagay mo kambal sila?" Tanong ni Evie, halos hindi mapigilan ang pananabik. Bago pa makasagot si Walter, nagsimula na si Evie na lumakad papalayo. Sumisingit sa mga tao, masilayan lamang ang mukha ng lalaki. Agad siyang sinundan ni Walter, hindi siya iniwan. Umikot sila sa isang cotton candy vendor at pumwesto sa lugar kung saan pwede silang makasilip nang hindi nahahalata. Nakita nila ang lalaking nakikipag-usap ng seryoso kay Howard Fielding. Bahagyang lumingon ang lalaki at doon malinaw nilang nakita ang kanyang mukha. Napasinghap si Evie. Kamukha talaga ni Ferdinand. Parehong ngiti, parehong makapalang kilay, pareho ng paraan ng pagkumpas ng kamay. Ito ang kapatid na binabanggit ni Ferdinand. Bulong ni Evie. Si Diego, siya ang tinawag ni Howard. Namutla si Walter. Parehong ngiti, parehong kulot, at parehong buhok. Pwede kaya na sila sina Lucas at Noah? Halos pabulong na sabi ni Evie. Mahigpit niyang hinawakan ang braso ng asawa. "Naaalala mo si Gabriel? Medyo mas maliit ang katawan at mas singkit ang mata. Lagi siyang madaling makilala. Si Noah naman mas makapalang kilay at napakabilis kumilos. Kahit mas kalmado siya kaysa kay Lucas at Gabriel." Nakita nila bigla na tumigil si Howard at Diego sa pag-uusap. Kumumpas si Howard at sabay silang naglakad ng mabilis papunta sa parking area. Iniwan ang mga staff na litong-lito. Bakit sila nagmamadali? Tumaas ang boses ni Evie. Halatang kinakabahan. "Sundan natin sila. Kailangan kong makausap yung lalaki." Hinawakan siya ni Walter sa braso. "Evie, teka lang. Baka nagkakamali tayo. Kung talagang sila ang mga anak natin, dapat nandito rin si Gabriel. Hanapin muna natin siya. Kung makita natin siya rito, saka natin tatawagin ang pulis para imbestigahan si Howard." Nag-aalinlangan si Evie, pero tumango na rin sa huli. "Tama ka. At saka alam natin ang address ng farm kung sakaling bumalik tayo." Nagmadali silang lumibot ng fairgrounds. Tinitignan ang mga mukha ng tao. Sumisilip sa mga stall at tolda. Pero wala silang nakita na pangatlong lalaking kamukha ni Ferdinand at Diego. "Baka nagkakamali tayo," sabi ni Walter, pero halatang walang tiwala sa sarili. Pero nakabalik na si Evie sa tolda ni Howard. Naroon ang isang matandang staff na nasa edad 60 na nag-aayos ng gamit. Pasensya na," wika ni Evie. Pilit na pinapakalma ang boses. "Galing kami sa farm kanina at nakilala namin si Ferdinand. Tapos dito naman may nakita kaming lalaking kamukha niya. Si Diego ba yun? Magkapatid ba sila?" Tumingala ang matanda at tumango. "Oo, kambal sila." "Kambal?" Ulit ni Evie. Napatingin kay Walter. Ngumiti ang matanda. "Actually, 3 sila. Triplets. Pero yung isa wala dito. Nagtatrabaho siya sa private estate ni Mr. Howard, malapit sa farm." Napatitig sina Evie at Walter sa isa't isa. Parehong halong takot at pag-asa ang nasa mukha nila. "Nasaan ho yung private estate?" Sabay nilang tanong. Nagkatinginan sila ng matanda. Halatang nagtataka sa bigla nilang interes. "Pasensya na, hindi ko pwedeng ibigay ang private information ng may-ari." Inabot niya ang isang brochure. "Narito ang address ng farm kung gusto niyong malaman ang tungkol sa programa namin." "Salamat," sabi ni Walter. Tinanggap ang brochure kahit na meron na sila noon. Lumayo silang mag-asawa. Nagtungo sa tahimik na sulok. Nanginginig ang boses ni Evie. "Walter, triplets. Triplets sila at saktong edad." Sabi ni Ferdinand, kasama na siya ni Howard mula ang 6 na taong gulang pa lang siya. Hinaplos ni Walter ang buhok niya. Alam na naguguluhan.
Hindi pwedeng tsamba lang ito. Yung Cadillac sa litrato. Yung reaksyon ni Howard at ngayon itong tatlong lalaking magkakamukha. Mga anak natin, bulalas ni Abby. Nagluluha ang mga mata. Pagkatapos ng napakaraming taon, baka nahanap na natin sila. Nagmadali silang pumunta sa parking lot pero wala na silang Howard at Diego na nakita. Sumakay sila ng kotse, pinaharurot ni Walter ang makina. Babalik tayo sa farm. Madiin niyang sabi, mahigpit ang hawak sa manibela. Doon sila siguradong pupunta. Habang umaandar ang kotse sa kalsada, kinuha ni Evie ang kanyang cellphone at nagdial. 911. Nang sumagot ang dispatcher, humingi siya ng koneksyon sa isang detective at pinaliwanag ito ay tungkol sa kaso ng nawawalang mga bata noong 1981. Maya-maya nakausap niya si Detective Martinez mula sa mismong persons unit. Parang hindi kayo maniniwala dito, panimula ni Evie sa nanginginig na boses. Pero naniniwala kaming nakita na namin ang aming mga anak na nawala ng 30 taon ang nakalipas. Mabilis niyang ikinuwento ang lahat, ang litrato na may Cadillac, ang pagkakita kay Howard Fielding sa kanyang charity farm at ang pagkakatuklas ng dalawang lalaking magkamukhang magkamukha kasama ang pangatlong kapatid na wala roon. Tugma ang mga edad, dapat ay nasa 36 na sila ngayon at kaparehong mga katangian ng kanilang mga anak. Ang kumuha sa kanila ay si Howard Fielding, dating guro sa elementarya. Bigla siyang umalis sa event nang ipakita namin ang litrato. Naintindihan ko ang iyong pag-aalala, Mrs. Marlo. Sagot ni Detective Martinez. Kalmado ngunit matatag. Pero kailangan niyong mangako na huwag kayong haharap kay Mr. Fielding mag-isa kapag nakarating kayo sa farm. Respetado siyang tao sa komunidad at nais muna namin siyang tanungin. May ginagawa na rin kaming investigasyon sa harapan ng kanyang pribadong bahay. Papunta na kami sa farm kasama ang Sheriff's Department. Nasa 10 minuto lang sila roon. Malapit na kami, sabi ni Walter, habang lumiliko sa daang graba papunta sa Howard's Heaven for Hope. Kung makita niyo si Howard, manatili kayong malayo at ligtas, babala ng detective. Nakakaalarma na umalis siya kaagad kasama ang isa pang lalaki, pero kailangan nating mag-ingat. Oo, tugon ni Evie, nananatiling bukas ang linya. Pagdating nila sa farm, nagparada sila sa malayong bahagi, natatakpan ng mga puno para hindi mahalata. Tahimik lang silang naghihintay, walang galaw sa loob ng ilang minuto, maliban sa isang sasakyan na nakaparada pa rin sa farm. Hanggang sa wakas, 3 tao ang lumabas mula sa bahay. Si Howard, si Diego at si Ferdinand. Mabilis silang gumalaw. Naglalagay ng mga bag sa trunk ng kotse ni Howard. Paalis na sila, bulong ni Evie sa telepono. Kasama si Howard, Ferdinand at Diego. Lahat sila sumakay sa kotse. Manatili kayo kung nasan kayo, utos ni Detective Martinez. Nakita na namin ang property records ng farm. Hindi nakapangalan kay Howard Fielding. Kaya naglabas na kami ng search warrant para sa farm at sa kanyang pribadong bahay. Huwag kayong gagalaw. Habang papalayo na ang kotse ni na Howard, biglang dumating ang 2 sasakyan ng sheriff na nakailaw at humarang sa daan. Narito na ang mga deputy, bulong ni Evie, kumakabog ang dibdib. Mabuti, manatili kayo sa loob ng kotse hanggat hindi ko sinasabi, tugon ni detective. Mula sa windshield, napapanood nila ang 4 na deputy na lumalapit sa kotse ni Howard. Hawak malapit sa kanila ang baril. Bumaba si Howard, nakataas ang kamay, pero ang mukha'y puno ng galit at pagkukunwari at pagtataka. Sumunod na bumaba sina Ferdinand at Diego, halatang litong-lito, nakikipag-usap ng matagal ang isang deputy kay Howard. Parang nagdadalawang isip ang sheriff, bulong ni Walter. Mukhang malakas ang reputasyon ni Howard dito at narinig nila ang mga usapan na dinadala ng hangin. Respetado sa county, gumagawa ng charity, siguradong may hindi lang pagkakaintindihan. Hindi na ako makapaghintay, biglang sabi ni Evie. Ibinagsak ang telepono sa kanyang bag pero iniwan pa ring nakabukas ang linya. Pakakawalan nila siya. Bago pa siya mapigilan ni Walter, bumaba na si Evie sa kotse at mabilis nang lumakad papunta sa grupo at agad siyang sinundan ni Walter. Howard Fielding, tawag ni Evie, malakas at mariin. Mas matatag ang boses ni Evie kaysa sa nararamdaman niya. Lahat ay napalingon sa kanya. Nanlumo ang mukha ni Howard nang makita sila. Mrs. Marlo,
Sabi ng isang deputy, lumapit at sumenyas. Pakiusap, bumalik na kayo sa inyong sasakyan, kami nang bahala rito. Ngunit sa halip ay kinuha ni Evie mula sa kanyang bag ang isang litrato noong 1981. Itinaas niya ito upang makita ng lahat. Kung iniisip niyong pakakawalan ko ang taong ito, hayaan niyong ipakita ko sa inyong isang bagay, sabi niya. Ito ang mga anak ko, sina Lucas, Noah at Gabriel. Nawala sila 30 taon nang nakakalipas. Itinuro niya sina Ferdinand at Diego at narito sila ngayon mismo sa harap niyo. Napatingin si Ferdinand at Diego sa litrato mula sa gulat hanggang sa pagkabigla. Lumapit sila para masilip ang 3 batang magkakamukha na nakasuot ng berdeng checkered na overalls. Iyan tayo, bulong ni Ferdinand. May isa pa bang kapatid? Tanong ng isang deputy. Tumango ang dalawa, hindi maalis ang tingin sa larawan. Wala akong kasalanan, sigaw ni Howard. Iniligtas ko ang mga batang yan. Iniwan sila. Mga anak ko sila. Hindi sila iniwan, sagot ni Evie. Nanginginig ang boses. Naglalaro sila sa labas ng bahay nang bigla silang nawala. Itinuro niya ang gilid ng litrato. Cadillac mo ang nasa likod, hindi ba Howard? Ang parehong sasakyan na nasa iyo pa rin? Nanahimik si Howard. Gumagalaw ang panga na nasa garahe pa rin iyon malapit sa farmhouse. Bulong ni Diego. Nandyan pa. Napatingin si Ferdinand kina Evie at Walter. Totoo ba? Kayo bang mga magulang namin? Sinabi sa amin ni Howard na nasa kulungan kayo. Oo, sagot nila ng sabay. Lumuluwas si Evie. Niloko lang kayo ng taong yan. Lumaki na kayo gaya ng palagi naming pinaniniwalaan. 36 na kami ngayon, sabi ni Diego. Halatang nalilito. Tama, sagot ni Evie. February 15, 1975 ang birthday ninyo. Nagkatinginan ng mga deputy. Lumapit ang senior officer. Mr. Felding, pakiikot at ilagay ang kamay sa likod. Ikaw ngayon ay pangunahing sospek sa kasong kidnapping. Kinapos ng kulay ang dating tahimik na farm nang dumating ang mas maraming pulis at forensic team. Hinalugog nila ang garahe at nakita ang pulang Cadillac. Kupas na ang pintura pero walang duda. Iyon ang kotse sa litrato. Sa opisina ni Howard, natagpuan nila ang lumang plaka ng mga dokumentong may peking pangalan nina Ferdinand, Diego at Marco. Ito'y sina Lucas, Noah at Gabriel. Sabi ni Evie sa detective, si Ferdinand ay si Lucas, si Diego ay si Noah at si Marco naman ay si Gabriel. Nagsalita si Walter, hindi sila Meksikano, may halong dugo kami, pero kaya nilang magmukhang Hispanic. Nang tanungin tungkol sa ikatlong kapatid, ipinaliwanag ni Ferdinand. Lagi siyang pinapastay ni Howard sa bahay. Siyang nag-aalaga sa mga batang mas bata pa. Karamihan ay ulilang emigrant. Sinabi niya sa amin na iniligtas niya kami, dagdag ni Diego, na ang mga magulang namin ay nakulong habang buhay. Pinaniwalaan namin yon dahil masyado pa kaming bata noon. Ano ang ginawa niya sa inyo? May nahong tanong ng detective. Nagkatinginan ng dalawa, halatang nahihirapan. Sa huling 20 taon, wala na, sabi ni Ferdinand. Pero nung bata pa kami, mahigpit siya. Pinagagalitan kami, pinaguhubad. Hinahawakan kami sa kakaibang paraan at hinahampas ng ratan kapag di kami sumusunod. Pinalabas niya ang karapat-dapat lang yun dahil masama kaming bata. Nang gabing yon, dumating ang tawag mula sa private residence ni Howard. Natagpuan na namin si Marco, sabi ng isang opisyal. Kasama niya ang 8 batang edad 4 hanggang 10. Lahat sila ay dadalhin sa ospital. Maraming takot at tila natutroma. Si Marco, tanong ni Evie. Halos hindi makahinga. Kumusta siya? Medyo litong-lito pero ligtas at maayos ang kalagayan niya. Ipinaliwanag na namin ang sitwasyon. Magsasama-sama kayo sa istasyon kasama sina Ferdinand at Diego. Sa dilim ng gabi, isinakay sina Evie at Walter sa police car. Kasunod ang 2 sasakyan kung saan nakasakay sina Ferdinand at Diego. Bawat isa ay may kasamang detective. Mahigpit na hinahawakan ni Evie ang kamay ni Walter habang papalayo sila sa farm, ang lugar na naging kanlungan at tahanan ng kanilang mga anak sa loob ng 3 dekada. Ang mga anak natin, bulong niya, natagpuan na natin sila. Si Ginoong Howard ay isang iginagalang na guro. Siya ang paborito ng mga bata.
Minsan dinadala niyang pauwi ang mga estudyante basta't may pahintulot ng mga magulang. Ikwinento ni Evie ang araw ng pagkawala ng kanyang mga anak. Mahinahon ang boses pero ramdam pa rin ang sakit sa kanyang mga mata. Nasa bahay kami ni Walter noon pero madalas naming hayaan ang mga bata na maglaro sa labas nang mag-isa ng ilang oras. Iba pa kasi ang panahon noong 1981. Kilala sila ng mga kapitbahay kaya kampante kami na ligtas silang naglalaro. Hindi niyo ba nakita ang kumuha sa kanila? Mahinahong tanong ni Detective Martinez. Umiling si Evie. Nasa loob ako at naglilinis. Si Walter naman ay may inaayos sa bakuran. Wala sa amin ang nakasilip sa bintana. Bigla siyang napatigil. Isang saglit, nandoon pa sila, naglalaro sa harap ng bahay. Tapos bigla na lang nawala. Napatingin si Evie. Ano ang sinabi niya? Ipinahayag niyang matagal na niyang nararamdaman na konektado siya sa mga triplets. Noong hapon bago siya umalis ng bahay, nagpasya siyang isama sila. Niloko niyang mga bata sa pamamagitan ng pag-alok ng sorbetes at pagsakay sa kanyang Cadillac. Lalo na raw si Lucas na tuwang-tuwa sa sasakyan. Planado na pala ang pagdukot. May nakahanda na siyang gamit at peking papeles para makatawid sa ibang lugar. Bumalik siya kalaunan gamit ang ibang pagkakakilanlan at nagtayo ng bukirin. Binili niya ang lupa ng cash at nagpanggap na may non-profit para sa mga batang migrante. Pero paano walang nakakita? At bakit hindi siya nahuli ng pulis? Walang ingay o sigaw na nagbigay babala, sagot ng detective. At para sa mga bata, si Ginong Howard ay isang mapagkakatiwalaang tao. Normal lang na makita silang sumasama sa kanya. Kilala rin na naglalakad-lakad sa paligid ang magkapatid kaya baka walang nakapansin. Pagkatapos ang sorbetes, sinabi raw ni Fielding na may panganib sa bahay nila at sangkot ang kanilang mga magulang sa masasama. Unti-unti niyang nilaso ng isip ng mga bata hanggang naniwala sila na 6 taong gulang pa lang sila noon. Mahigpit na hinawakan ni Walter ang kamay ni Evie. Sinabi niya sa triplets na ulila silang emigrante at nakulong kayo ng tatay nila. Gumawa pa siya ng peking album para patunayan ang kanyang kasinungalingan. So ang dahilan lang ng pagdukot ay pagkahumaling? Halos hindi makapaniwala ang tanong ni Evie. Nalaman namin na nawala ang buong pamilya ni Fielding, asawa at kambal na anak, sa isang sunog noong early 70s. Paliwanag ng detective. Doon siya tila nasiraan ng loob. Pinaniwalaan niyang may mga batang itinadhana para sa kanya, lalo na ang may matibay na ugnayan gaya ng triplets. Napapikit si Evie. Hindi matanggap ang baluktot na dahilan ng pagkawasak ng kanilang pamilya ng 3 dekada. Anong mangyayari ngayon? Tanong ni Walter. Sasampahan siya ng maraming kaso, kidnapping, child abuse, identity fraud at iba pa. Ang ibang batang nakita sa bahay niya ay iniimbestigahan din at hinahanap ang mga tunay na pamilya. Tumayo ang detective, pero sa tingin ko, may 3 taong matagal nang naghihintay na makita kayo. Bumukas ang pinto at pumasok ang 3 lalaking sina Lucas, Noah at Gabriel. Kahit malalaki na sila ngayon ay kita pa rin ni Evie ang kanyang mga munting anak sa kanilang mukha. Sandaling walang gumalaw, 30 taong pagkawala ang nakaharang sa pagitan nila. Mga nawalang kaarawan, pagtatapos, sakit at tagumpay. Tumayo si Evie, humahagulgol. Lumapit siya ng dahan-dahan habang si Walter ay lumapit din. Ang anak ko, bulong ni Evie. Mga mahal kong anak. Unang lumapit si Lucas at niyakap ang kanyang ina. Sumunod agad si Noah at Gabriel at niyakap din sila ni Walter. 5 tao silang nagyakapan. Takot na muling magkahiwalay. Ito ang pinakahihintay kong sandali. Bulong ni Evie habang hinahaplos ang mga mukha ng kanyang mga anak. Hindi ko kayo tinigilang hanapin kahit isang araw. Hindi naman namin alam, mahinang sagot ni Gabriel. Akala namin wala na kayo. Pero nandito na tayo, sabi ni Walter. Punong-puno ng emosyon ang buong pamilya. Sa labas ng maliit na silid, kumikislap ang mga bituin sa langit ng Texas. Sa isang pamilyang winasak ng baliw ng pagkahumaling, ay nagsimula muling mabuo sa wakas. Muli silang nakumpleto.